Hindi pa man tumatama sa kalupaan, pinangangambahang 30 milyong katao na ang maapektuhan ng bagyong Uwan. Pati ang mga lugar na hindi binabaha, pinaghahanda ng pamahalaan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Katatapos lang ng hagupit ng bagyong Tino, hirap pang bumangon ang mga nasalanta. Pero masusundan na agad ito ng isang super typhoon na si Uwan na base sa bilis at binabagtas na direksyon, posibleng maglandfall sa linggo. Unang-una, this is a super typhoon. Tapos pangalawa po, ang lawak nito. Ang sinasabi ng Pag-asa, this is already 1,400 diameter. No? So you can just imagine if ang tama nito ay northern or central Luzon, aabot ito ng, yung outer rain bands niya, aabot ito ng Bohol. Kung bumaba yan ng konti, ibig sabihin, abot din talaga hanggang Mindanao. So in terms of preparations, ang pinapahanda natin are not just Luzon and Visayas, even Mindanao. Sa pagtataya ng Office of Civil Defense, 30.8 million katao ang maapektuhan ng hagupit ni Uwan. 1.6 million na populasyon mula sa coastal areas. Sa tala naman ng DNR Mines and Geosciences Bureau, estimated na nasa 8,000 barangay ang maaaring maapektuhan ng pagbaha at landslide na posibleng idulot ng matinding pag-ulan. Paalala ng national government agencies, sundin ang magiging direktiba ng LGUs, partikular na sa preemptive evacuation o yung maagang paglikas. Lalo't posibleng na bahain maging ang mga lugar na dati hindi naman nakakaranas ng pagbaha. Meron na pong mga areas na hindi binabaha dati, pero ngayon inaabot ng pagbaha. Then, ang experience din natin syempre, pagka pre-evacuation or preemptive evacuation, historical, no, na ayaw kasi hindi tayo mag-evacuate kasi hindi pa naman tayo nakaranas. Pangalawa po syempre, ang iniisip natin yung mga ari-ariang maiiwan natin. Payo rin ng OCD, tumutok sa mga abiso ng pamahalaan online o sakaling mawala ng kuryente at internet sa mga debateryang transistor radio. Unang maaaring subaybayan ang advisories ng Pag-asa. Paliwanag ni Castillo, magkaibang heavy rainfall warning sa storm signals. Ang rainfall warning ay tumutukoy sa lakas ng pagbagsak ng ulan, habang ang signal numbers naman ay tumutukoy sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Dapat rin bigyan ng atensyon ang DENR-MGB kung saan makikita ang listahan ng mga barangay sa bansa na may bantang masalanta ng rain-induced landslide and flooding. Ikatlo, ang Hazard Hunter PH kung saan makikita kung ang kinaroroonan ba natin ay flood-prone area o bahain. At pang-apat, mainam din daw na tumutok sa DILG Codex Facebook page. Sa parte naman ng DSWD, ani ASIC ay rin dumalaw, nakadeploy na ang mga relief food packs sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po na tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na maapektuhan nitong si Bagyong Uwan. Sa katunayan, 1.9 million family food packs ang nakapreposition na po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. At sa bilang po na iyan, meron po tayong mahigit 300,000 family food packs sa aming pong mga warehouses in Region 3. 40,000 of which are located in Aurora Province. Dagdag nito, ang quick response team ng ahensya ay naka-red alert na at nakaantabay sakaling may mga ilangan na ng tulong. Ipinakita rin ni ASIC dumalaw ang water filtration kit na inihanda ng pamahalaan. Bagaman may mga water trucks silang pinapadala, isa pa rin daw ang malinis na tubig sa mga pangunahing pangangailangan ng mga nasa evacuation area. Sa Cebu, isa po sa mga naging concern ay yung mainom na tubig. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli, at coliform bacteria. So kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and mag-filter po. Tuturuan daw ng tamang paggamit ang mga makakatanggap ng kit na ito para pwede pang ma-reuse. Pero pwede kaya ang tubig baha rito? Pwede. Talaga? Oo. Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Sa kasalukuyan, nakasampung replenishment request na raw ang DSWD mula sa Department of Budget and Management at nagkakahalaga ito ng 625 million pesos. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.